Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Bahagya ng nababahala, tanong ni Noveles. Anong level mo na ngayon? Malalaki ang mga mata niya, halatang nagtataka. Itinaas ni Yetching ang isang daliri habang hinihingal pa rin. Isang daliri, litong-lito si Noveles. 1,000, 10,000, 1,000,000, o 100,000,000. Nakanganga siya, halatang namamangha at hindi makapaniwala. Malamig at matatag na sagot ni Yetching. Ang isang daliri, isang level lang. Isa siyang first level hunter, may limit na 5 level, at ngayon lang niya naabot ang una. Isang simpleng simula, ngunit puno ng pangako at potensyal, isang babala sa lahat ng nakakaalam ng kanyang kakayahan. Nagngingit-ngit si Noveles, level 1 na Shadow Demon. Kakaibang hina yan. Napanganga si Yetching sa sinabi nito, halatang hindi makapaniwala. Ngunit hindi nagpatalo si Yetching. Galit at may tapang na Yumangal. Kahit gaano pa kaina, natalo ko ang isang Shadow Demon, ako mismo. Huminga si Noveles at nagsalita ng mas mahinahon, may halo ng pagsusuri. Sa anumang paraan, ikaw na ang second generation Shadow Demon. Sa pinakamababa, dapat kaya mo nang buhatin kahit kaunting bahagi ng aking katawan. Biglang nag-react si Yetching. Malakas ang tingin, mariing utos. Ibigay mo ang susi. Wala akong balak ilabas ka mula sa abis. Ayoko ng kahit anong ugnayan sa'yo sa hinaharap. Ngunit unti-unting lumapit si Noveles, may malambot ngunit nakakagulo na tono. Ang mga mata mo, dragon sight pupils. Katulad ng kakaibang mata ko. Ang iyong mga mata ay konektado sa aking nerves. Ibig sabihin, mula ngayon, magkakaroon tayo ng parehong pananaw. Hindi ito mababasag, ito ang tinatawag na Dragon Eye Pact. Litong-lito si Yetching. Anong ibig sabihin noon? Ngumiti si Noveles ng tuso, itinuro ang sariling mata. Dahil ginamit mo ang panektik na kakayahan mo noon sa akin, ngayon subukan mo itong i-activate sa sarili mo at tumingin diretso sa akin. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga tingin, isang maliit na enerhiya ang lumabas mula sa mga mata ni Yetching. Halos mapa-atras si Yetching nang may isang bagay na nagsimulang lumabas mula sa kanyang mata. Isang clone ang nagsimulang lumitaw mula sa mata ni Yetching, eksaktong kopya ng sarili niya. Pareho rin ang nangyari kay Noveles. Tiningnan niya ang sariling clone, humanga sa sariling kagandahan, at halatang may halong pang-aasar at pagtataka ang boses niya. Ang ganda niya, parang sexy pa nga. Habang nakatingin sa paligid, ang clone ni Yetching ay nagsalita, may halo ng pagmamalaki. Mula ngayon, na-upgrade ang iyong observer ay sa Dragon Sight Pupils. Kung may kakaibang impormasyon, ako mismo ang mag-i-interpret gamit ang kaalaman ng dragon. Wala nang makakadetect sa akin, maliban sa iyo. Ngumiti ito, parang proud sa sarili at may kaunting pang-aasar. Dagdag pa niya, may espesyal na paunang alok. Kung magtatanong ka tungkol sa kahit isang divine artifact, 401 piraso na ang utang mo. Laglag ang panga ni Yetching, ng lalaki ang mga mata at halatang yumangal. Wala akong utang sa'yo. Balik sa kasalukuyan, nagtawanan si Noveles habang hinahawakan ni Yetching ang kanyang mata. Walang hiya at sakam talaga ang babaeng ito, aniya, puno ng katuwaan at pangungutya. Tahimik lang nanunood si Liu Xingran, nakapako ang tingin sa lahat ng nangyayari. Column, Wild Dog, wika ni Noveles, bago siya tuluyang naglaho, nag-iiwan ng bakas ng kanyang presensya sa hangin. Si Liu Xingran, na matagal nang nanunood, ay napaiyak. Dahan-dahan niyang niyakap si Yetching, puno ng pagsisisi at emosyon. Pasensya na, isa lang akong walang kakayahang knight. Hindi ko man lang maprotektahan ang rear line.
Namumula sa gulat si Ye Qing, hindi inaasahan ang ginawa ni Liu Xingran. Sinubukan niyang magpaliwanag, may halong pagkabahala. Hindi sa'yo ako nagsasalita, ito. Lahat ay kasalanan ko. Hindi ko dapat inilagay ang iba sa panganib ng walang ingat. Ngunit tapat na sumagot si Liu Xingran, may determinasyon sa tinig. Bago kami humarap sa mas malalakas na nilalang, kailangan muna naming maging mas malakas. Sina Fa Xiong at ang gwardyang katabi niya ay napatingin sa gawin ni Ye Qing at Liu Xingran. Si Fa Xiong, na parang mayroong na-realize sa sarili, ay tahimik lamang na nagmasid, pinag-aaralan ang bawat kilos at ekspresyon nila. Tumingin siya sa gwardya nang tinanong ito. Ano ba talaga ang nangyari doon, Captain? Ano ang nakita ng team? Napabuntong hininga si Fa Xiong bago sumagot, may halong pagtataka at paghanga. Parang binuksan niya ang pinto ng isang treasure vault, tapos may sumiklab na gintong liwanag. Nagningning ang mga mata ng gwardya, halatang na-curious sa sinabi. Talaga bang maraming treasure sa loob? Habang nakahawak si Fa Xiong sa kanyang baba, tila nag-iisip, nagbabalik tanaw sa nakitang pangyayari. Sinubukan niyang baguhin ang usapan, bahagyang nagbabalak na huwag madagdagan ang haka-haka. Wala naman sa abis. Ang nakita lang namin ay gintong buhangin, at wala nang iba. Medyo naguluhan ang mga lalaki sa sinabi niya, halatang hindi nila maintindihan kung ano talaga ang nangyari sa loob. Ngunit ang tingin ni Fa Xiong ay seryoso, ng pag-aalinlangan at paghanga, isang maliit na pahiwatig na alam niya na mas malalim ang nangyari kaysa sa kanilang nakikita. Nag-umpisang tumayo si Fa Xiong mula sa pagkakaupo sa sahig. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kina Ye Qing at Liu Xingran, tila sinusuri ang sitwasyon bago magsalita. Tama yan, nakilala ko siya. Talagang malakas siya. Hindi ko rin matandaan eksakto ang nangyari sa loob ng vault. At anong sinabi mo? Sabi mo, ang treasure ay hahatiin ng pantay, isang bahagi para sa Hunting Heart, isa para sa House of the Scavengers, 50% bawat isa. Tumawa si Fa Xiong, halatang naaliw sa alaala at sa simpleng kaayusan ng hatian. Iyan nga ang napagkasunduan namin. Tiningnan siya ni Ye Qing ng matalim, may bahid ng galit at awtoridad. Pasalamatan niyo man lang ang scavenger team. Kung hindi dahil sa amin, wala kayong makukuha kahit kalahati ng basura. Habang sinasabi iyon, hinawakan niya sa balikat si Liu Xingran, na umaagos ang luha, halo ng pasasalamat, gulat, at emosyon sa nangyari. Muling lumitaw si Novelas, ang presensya niya'y nagdudulot ng bahagyang tensyon sa paligid. Saka, para maitago ang Dragon's Treasure sa loob ng abyss, hindi mo dapat ipaalam sa kahit sino na nandito ako. At, bakit hindi mo pa pinatay yung lalaki? Nagulat si Fa Xiong, ngunit si Ye Qing ay tiningnan lamang ito ng walang ekspresyon, malamig, kontrolado, at walang emosyon. Ipinaliwanag ni Ye Qing ang kahalagahan ng buhay ni Fa Xiong para sa kanilang hunter group. Ang Shadow Demon kasi may kakayahang basahin ang alaala, at pwede kong baguhin ang alaala ni Fa Xiong. Kailangan ko rin ng saksi para magbigay ng maling impormasyon. Medyo naiinis si Novelas, halatang hindi sang-ayon, pero ngumiti pa rin siya, may halong pang-aasar at katuwaan. Okay lang yan. Kung hindi ko pinakawalan ang signal ng treasure ko, lahat ay maliligaw sa walang katapusang Crimson Desert. Bukod pa rito, ang tagwan ko ay protektado ng napakalakas na sandstorm. Samantala, sa ospital, nakaupo si Wuming sa waiting area, tahimik at halatang nag-aalala. Si Zhou Tong ay nakahiga sa loob ng ICU, konektado sa mga life support machine, ang bawat hininga niya ay pinagmamasdan ng mabuti. Dumating sina Ye Qing at Liu Xingran sa ospital, nagmamadali ngunit maingat sa kilos. Nagsimulang ipaliwanag ni Ye Ling ang sitwasyon, may seryosong tono at malinaw na paghahanda sa kanila. Marami siyang na-fracture na buto, pinsala sa internal organs, at ang healing spell ni Liu Xingran ang nagpanatili sa kanya para hindi lumala agad ang kanyang kondisyon.
Kaya nakapaghintay tayo ng ambulance mula sa labas ng abis. Nalulungkot, tinawag ni Ye Ching ang pangalan ni Zhou Tong, kahit alam niyang hindi siya maririnig mula sa labas ng bintanang gawa sa glass. Ngunit kontaminado ang mga sugat mula sa abis, at may ilang kritikal na pinsala na mahirap pagalingin sa labas nito, patuloy ni Ye Ling, halatang seryoso at nag-aalala. Tinanong ni Ye Ching, may pag-asa sa tinig. Hindi ba pwede siyang ibalik sa abis para subukang pagalingin doon? Huminga ng malalim si Ye Ling, tila nawawalan ng pag-asa. Isa kaming miyembro ng Hunter Team. At ang mga miyembro ng ganitong kwalifikasyon ay wala talagang espesyal na awtoridad sa hilang. Sumagot si Ye Ching, sabay labas ng gold card mula sa bulsa. Hindi problema ang pera, kaya kong bayaran. Ngunit napatigil siya nang ipaliwanag ni Ye Ling. Ito ay espesyal na regulasyon mula sa mas mataas na ranggo ng World Guild. Bawal silang pumasok sa abis ng mag-isa. Kailangang maghintay ng approval sa request. Matapos ang hunt sa abis, halos napuksa ang lahat ng Hunting Heart Group, habang lahat ng miyembro ng House of the Scavengers ay nakaligtas. Dahil dito, masasabi ng maswerte sila, hindi pa sila nagiging target ng espesyal na investigasyon. Patuloy si Ye Ling, may halong pangamba at pagsusuri. Kung magdudulot siya ng gulo ulit. Pinutol siya ni Ye Ching, may malamig at mapanuring tingin. Ang sugat sa labas ng abis, hindi magagamot sa loob nito. At ang sugat sa loob ng abis, mahirap gamutin sa labas nito. Nakakatawa, hindi ba? Nakatingin siya kay Zhou Tong, halatang may iniisip. Sa ganitong kaso, kailangan kong gumamit ng ibang trick. Bigla niyang inilabas ang isang potion, at namangha si Ye Ling. Iyan ay Potion of Super Recovery. Nakita ko lang ito sa pinakamataas na level ng auctions. Ngunit ipinaliwanag ni Ye Ching, nakangiti ngunit seryoso. Ngunit ito ay isang abyss item. Kung iinuman sa labas ng abyss, wala itong epekto sa pagpapagaling. Ito ay isang legendary grade potion, pinatatag gamit ang Dragon Saliva, kaya kayang palakasin ng mabilis ang katawan ng isang tao sa loob ng ilang panahon. Iniisip ni Ye Ching na orihinal niyang ibibigay ito sa kapatid niyang babae, ngunit alam niyang tiyak makakakuha pa siya ng marami sa hinaharap. Lalo pang namangha si Ye Ling at tinanong ang kanyang captain kung saan niya nakuha ang potion, habang nagniningning ang mga mata niya sa pagkagulat. Nakangiti si Ye Ching, halatang may halo ng pang-aasar. Sayang, nahanap ko lang sa tambak ng basura. Medyo mas maaga, habang nasa lair ni Noveles, sinabi niya na kailangan niya ng tulong bago siya umalis. Tulong sa anong bagay? Tanong ni Noveles, tamad na nakahiga sa lamesa, halatang komportable ngunit bahagyang interesado. Hawak ni Ye Ching ang potion at malinaw na ipinaliwanag. Narinig ko na ang buong katawan ng dragon ay isang treasure sa sarili nito, at marami sa mga secret treasure sa vault ay gawa sa dragon materials. Sumang-ayon si Noveles sa kanyang sinabi, may bahagyang ngiti. Tama, iyon ay totoo. Dagdag ni Ye Ching, seryoso ngunit may halo ng excitement. Natuklasan ko lang ang isang unique recipe mula sa library's secret scrolls. Bukod sa bote ng super healing potion bilang solvent, kailangan din ito ng isang patak ng dragon saliva bilang pangunahing sangkap. Medyo naguluhan si Noveles, tumingin kay Ye Ching nang may halong pagkabigla. Ang laway ko ba ang ibig mong gamitin? Walang problema dyan, agad kinuha ni Noveles ang potion at sinimulang i-gargle, hinalo ang kanyang laway sa loob ng bote. Pagkalipas ng ilang segundo, sinubo niya ang lahat pabalik sa bote. Biglang lumabas ang system, notification, kumikislap sa hangin. Nakakuha ka ng Dragon Mouthwash, isang enhanced version ng Super Healing Potion. Isang ganap na aksidenteng likha. Bukod sa nakatakdang epekto, may hindi matukoy na chaotic side effects na malalaman lamang kapag inumin. Iniabot ni Noveles ang bote kay Ye Ching. Handa na ito. Nasayang lang ako ng maraming laway habang natutulog. Kung gusto mo, pwede mo na itong inumin ngayon. Nagulat si Ye Ching sa ginawa niya,
Agad na tumugon. Sa recipe, isang patak lang ng dragon saliva ay sapat na. Pagbalik sa kasalukuyan, patuloy niyang minamasdan ang kanyang kaibigan, may halong pag-aalala at pagsusuri. Kailangan ni Jotong ng mas malakas na recovery effect. Ngunit hindi pa rin sigurado kung ang unexpected side effect ng potion ay makakapinsala sa kanya. Biglang kumilos si Jotong, isang simpleng pag-ubo lamang, ngunit nakapagpabagabag sa lahat at nagdulot ng kaunting pagkabigla at pag-aalala. Ngunit ngumiti siya at malakas na sinabi, puno ng determinasyon. Namatay na ako minsan, kaya hindi na ako natatakot sa kamatayan. At kahit ito ay lason, iinuman ko hanggang huling patak. Kinuha niya ang natitirang lakas at dahan-daang umupo sa kanyang higaan, inalis ang breathing apparatus, at nakatingin kay Yetching. Pakiusap, bigyan mo ako ng huling pagkakataon, Big Brother. Gusto kong maging mas malakas. Gusto ko ring maging isang tao na kayang tumayo sa sariling kakayahan. Sa kanyang mga mata, makikita ang walang pag-aalinlang na determinasyon, isang damdamin na nagbigay ng lakas at inspirasyon sa lahat ng nakapaligid.